Para sa ulam namin ng tanghalian, nagluto lang ako nitong nilagang baboy. Chuchay nga pala, paborito yung kamatis pagka nilalagay sa nilaga, kaya naglagay nga ako ng ilang piraso. Maaga ako nagpunta ng palengke para mamili nga ng uulamin namin sa tanghalian. Pagkatapos bumili na nga rin ako ng mga ilang pirasong prutas para sa mga bata. Bumili lang ako ng isang piling na saging na tundan. Pagkatapos bumili nga rin ako nitong 1 kilong rambutan. Yung 1 kilo ang nabili ko medyo marami-rami dahil nga yung palagi kong pinagbibilhan, lagi nga may dagdag sa kanya pagka bumibili ako. Nung nakaraan pa pala itong video ko at hindi ko nga rin na-edit kaagad niya. Yung ko nga lang na-edit at ngayon ko nga lang din maipopost. Didelete kasi ako ng mga video ko na napost na pagkatapos na check ko nga itong video na hindi ko pa pala naipopost at nung October 3 pa nga ito. Super late upload na nga ito dahil nung nakaraan na nagkasakit ako, marami nga akong video na hindi na-edit at ngayon ko nga lang na-check na hindi ko pa pala naipopost yung ganto kong mga video. Lahating kilo lang pala itong baboy na binili ko. Yung pinili ko nga yung medyo parang may mga buto. Pagkatapos itong bayabas naman ibinigay nga sa akin nung pinagbilhan ko nitong repolyo at nitong mga prutas. Napakabait nga nung palagi ko pinagbibilhan ng mga prutas at gulay. Tuwing bumibili nga ako sa kanya palagi nga may sobra. Minsan may mga bigay pa, kagaya nga nitong bayabas. Binigay niya nga ito sa akin dahil kinakain niya lang naman daw yan at hindi niya binibinta. Pinasusubukan niya nga sa akin kung matamis. Paborito ko nga rin yung bayabas, kaya lang yung gusto ko nga yung parang manibalang pa lang na pag kinagat ko nga ay crunchy pa. Kaya lang itong binigay niya nga ay hinog na. Bunso natutuwa nga siya habang tinitingnan niya itong mga bayabas dahil ngayon nga lang siya nakakita ng ganito at hindi nga talaga ako nito nabili. Bili nga rin pala ako nitong 3 pirasong kamatis dahil nga si Chuchay pagka naglalaga nga ako gusto niya nilalagyan ng kamatis. 3 piraso nga lang yung kamatis na binili ko. Pagkatapos hindi na nga rin pala ako bumili ng iba pang mga gulay na ilalagay bukod nga dun sa repolyo. Pagka nagluluto nga ako ng gantong nilaga, pagkatapos medyo may budget pa naman kami, bumibili nga ako niya ng Baguio beans at patatas at nilalagyan. Kaya lang ngayon, saktong-sakto nga lang din yung budget namin, kaya itong 1 buong repolyo na nga lang yung binili ko. Pag ganito yung inuulam namin, sobra-sobra na nga kami sa budget dahil 150 nga lang yung budget ko sa ulam namin ng 1 buong maghapon. Tapos sa baboy pa nga lang, magkano na yung kilo at bumili pa nga ako ng iba pang mga gulay na ilalagay, kaya sobra-sobra na nga talaga kami sa budget. Bihira lang din naman ako magluto ng gantong mga ulam, kaya lang pag sumusobra nga kami sa budget, pagdating naman ng susunod na mga araw, ikukulangin. Itong repolyo pala na nabili ko, hindi nga maayos yung pagkakapili ko dahil parang may mga sira nga siya sa loob. Iwan ko ba kung anong nangyari dito sa mga repolyo. Napakaayos naman ng labas niya, pagkatapos dito nga sa loob ay parang mga lanta. Kaya yung pinili ko nga at pinagtatanggal itong mga sira. Buti na nga lang din at hindi ganong karami itong parang mga lanta. Mag-iisang oras na nga rin pala na pinapakuluan ko nga itong baboy at napakalambot niya na nga kaya nilagay ko na nga itong mga repolyo. Hindi naman na nilalagyan ng kamatis yung nilaga, kaya lang ako naglalagay nga ako dahil si Chuchay yan yung pinakagusto niya pagka nagluluto ako ng nilagang baboy. Palagi niyang request yan tuwing magluluto ako ng nilagang baboy, lagyan ko nga daw ng kamatis. Kaya kanina sa palengke habang bumibili nga ako nitong gulay, saktong naalala ko na gusto niya nga rin pala itong kamatis. Sobrang hinog na nga din yung mga kamatis na binibinta niya, kaya hindi na nga ako kumuha ng medyo marami at 3 piraso na nga lang muna itong kinuha ko. Saktong ilalagay ko nga lang dito sa niluto kong nilaga. Gusto ni Chuchay na kinakain niya to ng buo, kaya nilalagay ko nga ito pagka malambot na yung baboy at sinasabay ko nga sa paglalagay ng mga gulay. Nauna ko nga nailagay yung kamatis bago nga itong repolyo at sa sobrang hinog nga ng 1 pirasong kamatis, inadurog nga kaagad at itong 2 piraso na nga lang yung buo. Saglit ko na lang na pinakuluan yan, saktong maluto nga lang itong repolyo dahil malambot naman na yung karne. At ito, nakaluto na ako ng ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Medyo mabuto na part ng karne yung binili ko, pagkatapos pinakuluan ko nga ng medyo matagal kaya napakasarap ng sabaw nito. At itong kamatis naman para kay Chuchay, hiniwalay ko. Ito, pagkatapos naman namin makakain, hinugasan ko na nga rin kaagad itong mga plato namin dahil ayaw ko nga natatambak yung mga hugasan. Pagka marami naman akong gawain na nakapila, pagkatapos namin makakain, binababad ko nga lang muna itong mga pinagkainan namin. Pagkatapos, pag nagawa ko naman na lahat ng trabaho ko, tsaka ko lang binabalikan na hugasan yung mga pinagkainan namin. Pagka ganun yan, napapabilis na nga yung paghuhugas ko dahil malambot na nga rin yung mga kanin-kanina na iiwan sa plato. Pagkatapos pala namin makakain, inuna ko nga mahugasan yung mga plato at hindi nga muna ako nagwalis ng sahig. Nasa taas nga pala nito yung panganay ko, pati na nga rin si Chuchay. Kaya lang si Bunso hindi ko nga mapaakyat dahil nag-aaway nga sila ni Kuya. Nahihirapan nga ako magsaway at hindi nga ako makakilos ng maayos sa kakasaway sa kanila. Kaya pinababa ko na nga lang muna si Bunso. Ganito nga palagi yung ganap ko pagka dito nga yung mga bata pag naglilinis ako. Kaya mas gusto ko talaga na andun niya sila sa taas pagka ganitong naglilinis ako dito sa baba para nakakakilos nga ako ng maayos. Ayaw ko kasi nang may sagabal o kaya padaan-daan pagka ganitong naglilinis at nagwawalis ako. Kaya lang ngayon nag-aaway nga sila ng kuya niya kaya hindi ko na nga muna pinaakyat. Hindi naman ako makakapaglinis ng maayos pag andun niya yan sa taas at nag-aaway sila ng kuya niya dahil minuto nga rin yung pagsasaway. Yung panganay ko at itong si Bunso, madalas nga nagbabangayan sila dahil napakakulit nga nitong Bunso. Napapaus na nga ako sa kaka-voice over kaya ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!